Paano kung ganito ang laro? Rebound na nauwi sa Pilipinas. Tumira pero napagok. Depensang sumubsob. At tinama ang tagiliran at likuran. Aray ko po. Kumusta na ang mga player na ito? Abangan. Kapag sinabing sports, ang una sigurong papasok sa utak ng mga Pilipino, basketball. Sang-ayon ba kayo dyan, mga kapuso? Sige nga at magtanong-tanong tayo. Pagbigay ng isang uri ng sport. Basketball. Sino ang paborito mong player? Michael Jordan. Ano ang special message mo kay Michael Jordan? Lagi siya mag-iingat. Amerikano yun, hindi mo Tagalog. Kailangan English. Take care of herself. Ang nakilala naming manlalaro mula sa Lapu-Lapu City, Cebu na si Ingo. Ang pagkahilig daw sa basketball, intense. Kaya naman ang sakit ng katawan na nakukuha niya rito. Intense din. Tulad na lang sa larong ito kung saan si Ingo dinibdiban ng kanyang pantay habang nagsushoot. Lahat kaming mga kakampi niya nag-alala. Akala namin na injury siya. Siyempre, bilang kaibigan ko rin si Ingo, nag-alala din ako sa kamay at likod niya, lalo na sa kalagayan niya. Kasi delikado yung nangyari sa kanya eh. Sa pagbagsak niya, napuhan ang likod niya. Dahilan para ilabas muna siya ng court. Ano kaya ang endgame sa insidente yan? Sa totoo lang, nagalit ako. Masakit sa akin na nakita ko na nahulog siya. Ang nasa isip ko baka anong nangyari sa kanya, hindi na siya makabangon or ano pa. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinare at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo kung himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. May ingay na naman ngayon tag-ulan. Hindi sila mga marites, kundi... Ayun! Mga palaka kayo. Pero bakit nga kaya lumilika ng ganitong tunog ang mga palakang ito? Pasabog ang susunod na video na talaga namang gumulat sa lahat. Narinig niyo na ba si Lolo na nagsabing tinamaan ng lintik? Ano ba yung lintik? FYI, lintik literally means kidlat. Mabilis pa sa alas 4. Pwede na kayo maging kwento. Oh my God! Wala pong charging foul dyan, kundi isang aksidente. Naku, time out muna. Lahat kaming mga kakampi niya nag-alala. Nag-alala din ako sa kamay at likod niya, lalo na sa kalagayan niya. Kasi delikado yung nangyari sa kanya eh. Sa larong basketball, minsan hindi maiwasan ang pisikalan. Ang mga manlalaro, magkakatamaan, magkakasakitan o di naman kaya ay magkakabalyahan. Part of the game, ika nga. Pero gaano man kahigpit ang laban, kailangan pa rin ang iba yung pag-iingat. Parang injury, hindi maging hadlang sa iniingatang career. Sobrang sakit nun po kasi yun yung pinaka first time ko na nadisgrasya po ako sa basketball. Hindi po ako nakabangon kaagad. Si Ingo, batak naman daw ang katawan sa paglalaro ng basketball. Nag-influence po sa akin na yung papa ko po. Gusto niya po kasi na maging pro player ako kasi basketball player din yung papa ko. Grade 5 po ako, naging varsity po ako. Nag-iisang lalaki sa 3 magkakapatid si Ingo, kaya naman ang passion ng ama sa basketball. Tila sa kanya raw naipasa. Samut-sari lang naman ang mga tropeyo at medalya niya sa mga sinalihan liga. Time out muna at mang-challenge muna tayo ng mga kapuso. Marunong ka mag-basketball? I-shoot mo yung basketball dun sa ring. Ayan. Oh, galing. O, isa pa. Mas malayo na konti. 1, 2, 3, go. Galing. Umikot ka ng 3 beses. Tapos i-shoot mo. Okay, sir. Ganun. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Hop! Galing! 1, 2, 3, go. Ikot mo. 2, o 3 lang. 3, shoot. Dami mong alam, Kuya Kim! Back to the ball game tayo, to Ingo.
Alam daw kasi niya na kalakip ng napili niyang sport ang di maiiwasang pisikalan sa laro. Nung first quarter at second quarter, tinambakan kami. Third quarter po, nakahabol na po kami at yun, doon na sila napipikon. Tinamaan ng kakimpi ko sa mukha yung kalaban. Kaya yun, ako yung binigyan. Makalipas ang ilang minutong pamamalagi sa bench, si Ingo, mabuti na lang at hindi raw nakitaan ng senyales ng serious injury at muli pa rin nakabalik sa laro. Gusto ko lang po manalo kaya nag-all out na lang ako. Samantala ang mga player na ito, napawang nabigyan din sa gitna ng laro. Mabuti naman daw ang lagay. Ang pinaka-mild na pwedeng mangyari sa kanya is he could have had a muscle injury or what we call a paralumbar muscle strain. Or he could have had a slip disc or naipit yung ugat sa kanyang likuran. On a worst case scenario, pwede pong tumama yung likod niya, yung leeg niya at likod niya at nagkaroon siya ng spinal cord injury or pwede rin tumama or nabagok yung ulo. Alam niyo ba ng basketball ay nilikha ni Dr. James Naismith ng Massachusetts noong 1891 para mga estudyante ay makapaglaro pag taglamig. Ang ginamit nilang bola noon, bola ng soccer at ang ring, basket. Dami mo alam, Kuya Kim. Matapos ang tinamong sakit sa laban, ang pambawi naman daw, nanalo ang kanilang koponan. Masaya po ako kasi nananalo po kami sa game. Bilang isang ina niya, sobrang proud ako sa kanya. Ngayong araw nga, ipapagpag ni Ingo ang sakit ng katawan. Lalo pa at sa pagpasok niya ngayon sa kolehiyo, pwede uling magbukas sa mga oportunidad para sa kanyang pangarap. Samahan nga natin siya. Okay. Sa larong basketball, bawal ang pikon. Pero bawal din ang basketballista ang hindi tapat at malinis maglaro para walang sisigaw na. Aray ko! Nitong mga nakaraang araw na panay ang buhos ng ulan. Nagulat din ba kayo sa kidlat? Oh my God! Yun ang pinaka-nakakatakot na experience ko sa kidlat. Parang merong kuryenteng gumuhit dito sa ulo ko, lumabas dito. At ang pag-angat ng buhok, kamangha-mangha ba? O dapat nang ikabahala? Nagbi-build up yung charge, so yung mararamdaman na yun, umaangat yung buhok. Mabilis pa sa 4:00, pwede na kayo maging kwento. Oh my God! Pagkatapos gumuhit ng kidlat sa kalangitan, tiyak ng kasunod nito ang kulog. Sinasabing kada 5 segundo na pagitan na 1 kilometro ang layo ng kidlat. Kung mas maiksi ang pagitan, mas malapit ang kidlat kaya mas delikado. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang isa pang senyales na malapit ng kumidlat, itong pagtaas ng buhok kapag nasa open space. Before tumalon yung kuryente, nag-charge muna. So nagkakaroon ng excess charges, yung lupa at saka yung ilalim ng clouds. So yung mararamdaman na yun, umaangat yung buhok or siguro may parang kahit yung buhok sa yung balahibo, aangat yan. Yun exactly yung kidlat. Gusto niyang tanggalin yung build-up of charges. So ayaw niya ng negative yung charge sa sahig at positive yung charge sa cloud. So ang ginagawa niya is pagdidikitin niya ng kuryente para maging pare-pareho yung charges. Kunyari, nasa labas ka, naglalakad ka sa labas, sa bukid. Biglang kumidlat ng malakas. Anong gagawin mo? Maghanap na pataguan. Kung saan yung medyo safety ka. Safety. Alam niyo ba na pagka kumikidlat, ang pinaka-safe na lugar ay sa loob ng bahay. Huwag na huwag ka magtatago sa ilalim ng puno. Pag nagtago ka sa ilalim ng puno, meron tayong tinatawag na side flash. Pag kidlat, tatamaan yung puno at ang susunod na tatamaan ay ikaw. Sapul ka rin. Dami mo alam, Kuya Kim. Pero paano kung walang masisilungan? Yan ang naranasan ng ilang mga kapuso nung nakaraang buwan sa San Antonio, Zambales. Marahil, normal na araw lang ang June 21, 2025 para sa iba sa atin.
Pero para sa magkakaibigang ito, ang taimtim sanang selebrasyon, nagkaroon ng kakaibang pasabog na hindi nila makakalimutan. Birthday ng kaibigan namin. Nagkayaan kaming para manood ng sunset. Nang biglang, Oh my God! Sobrang traumatic po yung experience na yon. In that split second po pala, pwedeng may mas malalang mangyari sa amin. Pwedeng sabay-sabay na mawala pala kami nung araw na yun. nakauwi naman ng ligtaas ang magkakaibigan. Pero may kakaiba rin daw silang naramdaman. Ang naramdaman namin ay konting grab sa ulo namin. Napaso yung pa ako. Meron ko siyang sensation na mainit doon sa talampakan. Ang mga sensation na ito ay epekto ng mga electrical charge na nagkakalat sa lugar. Kadalasang humuhupa ang mga sensation na ito. Pero kapag kayo nakaramdam ng pagkahilo, pamamanhid o paninikip ng dibdib, mas mabuting sumugod sa ospital. Sa isang kisap mata, pwedeng tumama ang kidlat. Oh my God! Kaya ngayong tag-ulan, huwag nang magtapang-tapangan. Sumilong na o magtago para maging ligtas at hindi maging kwento. Dami mong alam, Kuya Kim. Pakinggan ng mabuti. Nagtataka rin ba kayo kung ano ang tunog na ito? Katunog man ng atungan ng baka, hindi raw ito galing sa hayop na yun. Ano kaya ito? May paparinig ako sa'yo, Brad. Sige. May paparinig ako sa'yo. Pakinggan mo, ha? Ano yung naririnig mo? Sports car. Pakinggan mo lang. Parang racing ka, sports car lang. Sports car. Racing eh. Isang kapuso natin ang hindi na nakapigil at inalam mismo kung ano ang pinanggagalingan ng tunog sa video na ito. Ayun! Mga palaka kayo. Pero bakit nga kaya lumilika ng ganitong tunog ang mga palakang ito? Ngayon ay alam na raw ng mga residente ng Roxas sa Palawan kung saan nagmumula ang tunog na ito. Tunog na palagi nilang naririnig tuwing umuulan sa iba't ibang lugar. Sa isang video, nahuli kam na raw ang mga nilalang at hindi nga sa baka ito nanggagaling. Dahil ang totoo, ang kasagutan ay sa mga palaka na kung tawagin ay bubble frog o banded bullfrog. Ang video ito na in-upload ni Raymond, isang residente ng lugar. Marinig ko yung mga tunog na yan noon pa, maliliit pa kami. Basta malakas ang ulan, nandyan sila, ingay. Ang bala ito sa amin dahil nga sa sobrang ingay nila, hanggang gabi, hanggang umaga, hirap makatulog. Kaya naman nang makita niya mismo kung saan nanggagaling ang tunog, agad niya raw itong kinuna ng video. Kaya mga palaka na etchos, na-expose na rin kayo. Siner ko ba na yung iba kasi hindi nila alam na yung maingay na yun pala yung palaka. Tinatawag na bullfrog ang banded bullfrog dahil sa itsura nito at sa malakas nitong croaking sound na maihahalin tulad sa tunog ng bull o baka. Katulad ng isa pang palaka na ipapakita namin sa inyo. Ito ang African bullfrog. Ang African bullfrog ang isa sa mga pinakamalaking palaka sa buong mundo. Pwede itong umabot hanggang 9.5 inches ang laki at tumimbang sa higit na 1 kilo. May makapal at matibay na balat ang African bullfrog at tumutulong ito bilang proteksyon sa mga kalaban o predator at sa matinding kapaligiran. Froilan, gaano katagal na sa itong African bullfrog? Simula pong 2025 lang po, January. January? Ano naman ang pinapakain mo dyan? Daga po pagkain. Live. Live, of course. Ang mga African bullfrog nangangagat. Opo, may ngipin po sila. Pwede bang magpakagat ka? Biro lang. Medyo masakit. Ang kagat po nito, medyo magdudugo ang kagat niya. Kaya dapat ingat po, ito po ang palakang nangangagat. Ang African bullfrog ay kilala sa pagiging territorial at kaya nitong umatake kung nakakaramdam siya ng banta. Dami mong alam, Kuya Kim. Balikan naman natin si Raymond. Dahil sa lakas ng ingay ng mga palaka, gumawa na rin daw sila ng paraan para lumayo ang mga ito. Gumawa ko ng balde, kinuha ko yung tubig.
Kasi doon lang sila sa area na may tubig eh. Pero sa halip na lumayo, ang iba raw ay pumapasok pa sa kanilang bahay. Ang mga palaka tuluyan ang naging perwisyo sa kanila. Bahay kasi namin medyo mababa lang. Minsan nagagawi sila doon. Ay medyo maliliit pa yung mga anak ko. Kaya takot sila minsan. Noon na raw sila nagdesisyon na hulihin ang mga ito para mailayo. May mga time na kinukuha namin nilalayo. Pero pag umuulan talaga, nandyan sila. Diyan lang sila sa paligid. Malabas sila. Pero bakit nga kaya lumilika ng ganoong ingay ang banded bullfrog? Ang mga banded bullfrog ay may malapad na katawan, maigsi at matigas na mga paa at usually brown o gray ang kulay. Kilala ang banded bullfrog sa pagkakaroon ng defensive behavior dahil kapag threatened, pinapalobo nila ang katawan nila para mas mukha silang malaki at mas nakakatakot. Ang malakas na tunog na kanilang nililikha ay may kaugnayan sa kanilang pagpaparami. Itong mga species na to, kailangan nila ng tubig in order to lay its egg. Kaya kunyari nagko-call yung mga, marami na yun, mga lalaki yan na nag-call ng mga babaeng palaka in order for them to reproduce. So, tinatake advantage nila basically yung ulan para makapag-lay ng eggs yung babae at ma-fertilize ng lalaki yung eggs. At kung may paraan ba para mabawasan ang permission dulot nila? Ang sagot ng eksperto. Medyo mahirap talaga yung control sa kanila. Kasi kailangan mo talagang tanggalin lahat ng air sa ng may tubig. Hindi mo talaga siya mapipigilan. Pero ang isang magandang pwedeng isipin tungkol sa malakas na tunog na nililikha ng mga banded bullfrog ay isa raw itong indicator ng paparating na ulan. Yung behavior kasi nila ay nakaka-detect sila ng changes sa humidity, sa precipitation. So, nararamdaman nila kapag may paparating na ulan. Palakaman sila sa inyong paningin at grabe mang ka-OA ang tunog na kaya nilang likhain. Isipin nyo na lang na sa pagkakataong ito, hindi naman nila tayo planong gambalain. Ito'y kanilang natural na call-out sa mga babaeng palaka para magparami at maglabing-labing. Dami mong alam, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin mga kwento at viral na balita dito lang sa Dami Mong Alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.